Mute miss feedbacking po. Thank you, Saka. Ay, kita. Narinig ata tayo. Ayun, isang malaking awesome and thank you so much sa mga nandito agad. Maraming salamat sa inyo guys at sa mga patuloy na sumusuporta dito sa Osa the Chismo. So guys, ako nga pala si Oso Bear and I've been here in the space since 2017 and I've been trying my best to document all of my losses and wins dito sa Osa the Chismo natin guys. Current frame rate is too high. Nako, GG tayo. Frame rate to 30 FPS. Okay, anyways. Alright, so thank you so much. Kaagising ko lang, naabutan ko din. Yun, big shoutout sa inyo guys. And congratulations nga pala sa mga na-warningan natin na mag-TP dun sa ibang assets sa Meraki. And para sa mga interested, gustong pumasok sa Meraki guys, we're trying to update a lot of things here in the Meraki. Then also, yung mga gustong pumasok, okay? Ginagawa na namin ng mga bagong updates. And also, yung mga ayan, nawala yung last live mo, sir. Nawala ba? Hindi naman. Hindi naman. Isa lang yung live ko eh. Big shoutouts nga pala sa fiancé ko, guys. Ayan, so guys, big shoutouts kay Demelo, kay Mang Pepe, big shoutouts kay UV11V, and kay Eggsy, big shoutouts sa inyo, guys. Double tap the screen and we'll be able to see something there. See something there. Ano daw? May makikita kayo dyan, guys. Basta, alam nyo na yun. May makikita kayong magic. Yun na lang. Anyways. Ayan. Okay, game. Alright. Ayan. Ayan. Pag nag-share di kayo, guys. Yan. Katulad yan, shinare ko. So, yan. Nag-air horn siya pag may nag-share, guys. Okay, good eve, mga kachismo. So, yun. Thank you so much kay Kyle. Big shoutouts kay Waychak TV. Oo, nawala kasi inano ko siya, pinribate ko siya. Okay, kasi nagturo ko ng mali doon. So, I took accountable to it. Okay, so ayaw ko mag-leave ng uploaded video na hindi naman tama. Yan. So, meron kasi doon nagsabi na pero I already gave the disclosures na it's for finding invalidated FVG and valid FVG. Hindi gamitin yung FVG for your trades, etc. But it's just like to look for an invalidated FVG so that you can use it as a confluence to your other confluences as well. So parang ganun. But yeah, like also I said, hindi ko talaga siya forte, hindi SMC ang trades ko, and I'm nakabutas lang tayo doon, and that's why nasunod yung trades natin. So although yeah, I'm not here to explain. I just wanna apologize as well to you guys na I came unprepared. It looks like I'm unprepared, but yan, gusto ko lang ibigay sa inyo yun, guys. And anyways, big shoutouts kay Eggsy. Thank you so much sa pagturo sa amin dun sa previous live, and thank you so much kay Demelo, yan, kay Mang Pepe, kay Kirk Andrew Lau. Big shoutouts sa inyo kay Rodney De Castro, yan. Big shoutouts kay Hazel David. Big shoutouts kay JB. Kung ka mo banggit yung pangalan mo, sira ulo ka talaga. Big shoutouts kay Jules. Paano mo palitan yung pangalan mo? Hindi pwede, no? Ganun lang talaga yung pangalan. Ganyan na talaga yung pangalan mo. Iyak ka na talaga eh. Ganyan ka na talaga. Tajak lang. Ay, palitan ka Odin.
Okay, anyways, guys, many of you guys are actually requesting about this on my DM, no? So, yun nga, ito yung current standpoint ko with Bitcoin as well. So, we'll do I'll try my best to, kung magla-like and mag-subscribe kayo, guys, please, ano nyo na yung, notification bell natin, guys. Palitan to. Hindi ko napapalitan dito sa channel ko. So, big shoutout sa 21 viewers natin. Please, do double tap the screen. Pag nag-double tap kayo, may lumalabas na Illuminati dyan. Or apoy, or depende sa depende sa trip nung stream natin. So, yan. Or pag may na-trigger akong words, so nag-aano siya. So, katulad ng pag sinabi ko yung word na pag na-liquidate in Tagalog. So, yan. Anyways, yun nga, katulad ng sinabi ko, this might be actually relevant kasi I read a lot of documents about BlackRock recently as well. Kahit pinagsasabay ko yung mga ginagawa natin, especially with ito nga, tinatry kong aralin itong nangyari dito sa mga to. So, yan. Katulad nga ngayon, okay, nasa pump fund ako, tinatry kong aralin. Okay, tinatry kong basahin, tingnan yung mga nangyayari. So, yung market cap nito kanina, nasa 59 na siya. Ngayon, bumagsak siya ng 7 ulit. So, inaaral ko yung nangyayari. So, dito, we were able to like just make 0.5 profit. So, pinaglalaroan pa namin. So, meron akong 2 wins, 1 loss. So, anyways. So, the price of Bitcoin right now is also nagtatalon-talon lang ako ng topic. Wait lang. Kaya pala, nare-replay ko habang naglalaban na wala bigla. Ayun lang. Okay, anyways. So, katulad nga sinabi ko, guys, we are still following the air horn pattern. Okay? So, tama tayo. Even though na misinformation or mistaught yung natin, yung previous live natin. Okay? So, ganito ang mangyayari. Nevertheless, tama pa rin yung trades natin, guys. Okay? So, we were expecting, katulad yung sinabi ko, we'll do 58K. Okay, but right now, I know that we're just gonna go ahead and pump 62. We need to hold the 65 within this week. We need to end strong for 65. Above 65, then also, we need to have a really good week, uptick week talaga, para masundan natin siya papuntang 71K. So, ano yung basihan ko dyan, guys? Okay, so maliban dito sa natin, okay, dadalhin ko kayo dito sa MOST, RSI natin. And also dito sa intensive MACD natin. Okay, so sa intensive MACD, alam nyo naman yung sikreto ko. Wala namang bago dito. So this is not the basics. Okay, so tinuturo ko lang to, guys. Based on my parang usual na nangyayari sa market. So yung kumbaga ito yung observation ko. Every time it does this, etc., it will make a massive move. So I'm very sure that we're gonna go higher already. Okay, and at the last live of this video, I will give you a fractal that really works out, na nakita ko at na hindi pa siya nag-fail. For the last 3 terms, we always gets this bump for the first 8 months or even for the first year of its whole run, kumbaga. So parang 2021, diba, nag-dump siya ng konti in the midterm, but there was like an extension for a higher pump. So everyone's like requesting for 10K, 12K, no, nag 53K tayo to 61. So bumagsak tayo, bumalik lang tayo sa specific level, tapos bumalik tayo sa 69K. Then rest is history. Okay, nung bumagsak nga tayo, nandito tayo. So yun yung pinag-uusapan natin. So 30K, doon na ako pumasok bilang Oso the Chismoso. But yeah, right now we were able to just like go above the 50K. Yun yung pinaka 50 level. So yun yung pinaka-importante. We don't want this shaky level, etong shaking lines na to go and close another lower there. Kundi panagtagal to sa ilalim, it's a good opportunity para dun sa mga taong hindi naniniwala to with the potential of Bitcoin, trying to seek a new high, okay, for this month. Okay, because everyone's like thinking that we're just gonna play around here, 67, 66, 65, 64, etc. And also like with our buy cycle,
naging bearish siya, no? So ang proof natin dyan is yung ating pi cycle and also yung hash rate, no? So evident yan, lagi yan nangyayari guys. May mga minor capitulation ka sa daily time frame, okay, but that doesn't mean that it's gonna be the end of the world. So ganun yung nangyari dito. Ang daming natakot no October 8, to be honest, nagkatakutan sila, and nakita yun natin sa natin sa fear grid meter natin, na from 50 biglang bumagsak tayo to 41 to 38, 37, no? So I want to show you guys, wait lang, ayan. So I want to show you guys na every time that we see those kind of like small capitulations there, that's very evident kahit dito December, yan, no? Nagsimula siya November, first week December, tas boom, umangat na siya, nagkaroon tayo ng pero these are levels na halving. Okay, so yun yung mga ipapakita ko sa inyo later on, but I wanna give you like a glimpse ng mga maliliit na yan. Then ang nangyayari is na susundan siya ng mga malalaking pump. So katulad na ito, July, no? So we have that small capitulation there. Everyone's like getting shake off, no? Yun. Isa tayo dun sa na-shake off dun, di ba? Ito yung nadali ako talaga dito. Kasi sabi ko, kung hindi siya mag-close above 33K or 32K, at least 31K, what happens is we're gonna go down. Nag-go down siya, and doon ako naging bearish. Parang sabi ko, naging parang yung week niya lower or pantay lang. Pero hindi ko pinansin is yung kung gaano kalakas yung week. Yan, no? Lakas ng week niya So we need to invalidate that, especially if we're not using ASHI, no? So now, here's the thing. Okay, medyo dito na yung parang nagbago yung ihip ng hangin sa akin for me. Okay, I'm trying to do like a self-reflection kasi with all of the trees that we did. Pinapasok ko na lang kayo nung nag 33K na just to make sure. Okay, 32, 33K. Just to make sure na we'll make a lot of money still, despite of what happened. So 33K kayo nakapasok, but the alt season went up here. Same thing pag nakikita nyo to, pag nagda-dump, ganito kadami yung candles, is nagiging mataas yung dominance, tapos yung Bitcoin dominance natin. And what happens is, okay, ito yung point. So what happens is, we tend to like just watch Bitcoin instead of like placing our bets for best asset during those times. So ganun din yung nangyari dito, diba guys? So yan yung mga assets na ayaw mo, okay, bilhin. Kasi pag ganito yung move is tumataas yung dominance. Okay, and evident yan. Ito yung dominance natin. So tumaas yung dominance natin, pero yung price natin bumabagsak. So ito yung price natin, kung titingnan. Ako, kita ito sa screen. Teka lang, titignan ko. Kasi daldal ako ng daldal. Mamaya hindi naman pala kita. Okay, so wait lang Okay. Ayan. So kung makikita nyo, umakyat yung dominance natin habang yung BTC natin bumabagsak. So isa yun sa mga tumakot dun sa mga tao, which was supposedly the best buying opportunity for everyone. So big shoutouts kay Joel Monhardin. Yan, big shoutouts sa'yo, Joffy. Big shoutouts kay Capiz Riders. Okay, so now, where are we going? So everyone's like skipping a lot of things Kung mapapansin nyo, binanggit natin to sa inyo guys. Yan. So bago pa sa Meraki, bago pa naibigay to sa inyo ni Fafadems. Yan. Binigay ko na to ng live. Hindi ko na to pinagdamot. Okay. Now we'll do a retest. Okay. I'm not sure if 57K, pero maganda na yung 58K man lang. Pero it will be a blessing already. Okay, why? It's because I want to invalidate that. 'Di ba? Sa yan sa mga hindi kayang hagudin ng ng ibang strategies for trading. So ito sinabi ko, invalidate to, and invalidate to. Yung low wicks na to. Okay, ito, hanggang dyan. So invalidated dapat yan.
Pero ang nangyari is, okay, so kung hindi man invalidated yon, what the sentiment is trying to do is like we tend to still stick to those kind of basics. So what happens is, okay, hindi ko na invalidate. Ang ginawa ko, in-invalidate ko to. Mas maganda i-invalidate to kasi hindi natin makomprehend to sa moving average. So what happened is, okay, naka-on kasi yung moving average pati yung pi cycle. Yan, wag kayo malito. Okay, tinanggal ko tong area na to. Kinalbo ko yan. Dapat kasi dito pa lang yan sa pagitan ng moving averages. Or, nasakal na yan dapat dito. So, that's why the charting during that time, if mababalikan nyo sa previous lives, is we have this. Okay, so sabi ko ganyan. We should go like this only. Okay, we should go like this and kita din siya kung saan nabagsak yung candle. So, bumagsak yung candle somewhere here sa 4-hour time frame. Kaya dun ko sinaksak tong trend line instead of here. Okay, kaya alam ko na aangat tayo. Hindi man sobrang baba. Okay, then nakakausap ko din yung mga insiders sa iba't ibang mga platform. Sabihin natin kay Kalila Coin Bureau. Nakakausap ko yung mga insider nila doon. Pati yan kalila, yan sama nyo na yan sila Crypto Banter, pati sila Altcoin Buzz, etc. May mga nakakausap akong tigaloob na nagre-research para sa kanila na pare-pares lang din kami ng thoughts when it comes to how bullish the Bitcoin is. So what I did is like everyone, okay, so yan, big shoutouts kay Roms, yan video editor natin yan. Big shoutouts kay Touche Alright, so yun nga, same sentiment kami pag binabasa ko yung mga reports din ng iba, especially sa Messari, kasi tingin ko kinuha lang din naming lahat ng mga nag-a-analyze ng sentiment, pati sila Calvo, sila Carlo. Pares lang kami ng pinagkukunan data kasi mas magandang kunin siya mula doon sa BlackRock eh. May nirelease na document si BlackRock, sa mas maganda kayo na lang magbasa nun. Pero tamad kayo, nasa Meraki, hinimay ko na, tapos ginawa ko siya ng sarili kong sentimiento. So, like how the people should or react and how we should react bilang investor. So katulad nito, guys. Okay. So these are like should be invalidated this level. So yan, invalidated dapat yan. Okay. And malinaw yan kahit tignan nyo sa transactions, guys. Makikita nyo na hindi dapat nangyari yan. Hindi yan nangyari. So next time ko na ituturo. Okay, medyo sentiment kasi ito eh. Mahirap siya gamitan ng parang tawagan. Ano tawag nito? Nung parang verdict mo talaga or yung talaga masasabi mong ano. So katulad din nito. So everyone's like mirroring this and this one as well. So yan. Isa yan sa mga ano. So never nyo na ako narinig na magka-crash tayo sa 57 nung sinabi ko nakita ko to. Kasi it's very evident. It's very evident that we're just gonna go up. Nevertheless, nung hindi pa to nabubuo, itong W na to. Ayan, so short term, mid term, then ang pinaka-large time frame mo ito. Okay, ito yung pinaka-reason mo why it's gonna be bullish. So this is because, okay, the reason why this happens as well for sentiment is because of the great manipulation that is happening in the market. Okay, then you will see a lot of like, paano ba? W's inside here. Minsan may mga triple bottom. Yan. But we never see this already. So, dito ko sinabi na parang doon sa previous live ko, kung maaalala nyo, meron tayong triple bottom na sinabi ko dapat ma-invalidate to kasi hindi dapat to nangyari. Sinabay yung news about sa sell-off of Bitcoin, etc. So, but supposedly, all of these are like pantay-pantay. Kung titingnan, nandun din yung bounce netong green candle na to. Kung mapapansin nyo, yan, one. Tapos dito din nag-bounce. Tapos ito din, dito din nag-bounce. So, we're like into like
parang flat bottom, pero nagkaroon siya ng parang also like galing kasi siya sa taas. So ibig sabihin, anything na ma-form instead of like galing ganito, explain ko sa inyo. Ang hirap kasi mag-explain. Instead na ganito yung nangyari, okay, para masabing magka-crash siya, hindi siya ganyan. So, ang nangyari is galing kasi siya sa taas. So, ganyan. So, ibig sabihin, hati yung sentiment. Okay? So, magiging hati yung sentiment natin. Hindi siya bumagsak ng sobre. Kaya, ibig sabihin, there's a major push up, invalidating the trend line. Not invalidating, breaking the trend line rather. But here's the thing, okay? Paano ko na-prove na totoong ganito siya instead of this? Parang ganun eh. Wait lang guys, ang baboy dugyot. Teka lang. Yan, instead of like this one, instead of this one. Okay, so sinalpakan natin siya ng iba't ibang analysis kahit RSI. Tatlong RSI na ginamit ko para lang masabi totoo to. So MOST RSI, hinahanapan ko siya ng parang clear signals. Pero we're still staying above the SMA is also staying above 50 eh. So yun lang naman yung very critical dito. Okay, for us to like really do a parang talagang, uy, sure ako dito, sure ako sa gagawin natin, parang ganun. Hindi eh, hindi, kumbaga, wala akong masabi na parang magdadump talaga siya for now. Is because of also the intensive MACD natin is like doing a sideways kahit meron tayong volume bars sa baba. So the volume bars at the bottom is like keeps on capitulating the shorts as well because they relying on the MACD alone. So what also happens is for logarithmic, ito yung hindi napapansin naman ng mga tao. Okay, so we keep on playing, okay, here until nung umangat tayo. So now we're above 50, no? So yun, ganun siya nangyayari. Okay, pag tinatadtad nyo ng heart, may lumalabas na ano dyan sa screen natin. So double tap the screen para ano, yan. So katulad nga sinabi ko, nung nag-live tayo, sinabi ko na to na we're staying below here, and every time like we stay here, there's a high potential that we go up. Same thing what is happening right now. So there's no way that this stops here. Okay, I never seen this logarithmic, since it's logarithmic RSI. I never seen this asset like to stay there. Okay, yun, napalabas nyo yung Illuminati guys. Yan. Okay, so anyways, katulad ng sinabi ko, okay, we're staying up here eh. We're staying up here. So I don't see the reason why. Okay, I don't see the reason why that will go further down. So unless naging bitin yung pagbagsak niya. So what coincide to this thesis as well is this one, no? Makikita niyo na parang okay, umaangat na yung natin, logarithmic natin, pero ang moving averages natin, kahit i-hide mo itong this is your stochastic RSI yung nasa likod niya, yung maninipis na lines dito. This is your stochastic RSI. Tumitiklop na siya. Tumiklop na siya eh. So, there is probability na mag-retrace, but if that happens, it means it's just a retest, no? So, kahit tignan natin siya sa price, okay? Malinaw siya na pwedeng ganun lang yung gagawin niya. Pero, with the price action, it's very impossible for us to like really drag the price back to 61 or even further down, or else this is a broken pattern, no, or invalidated pattern, which rarely happens for large time frames. I mean, kumbaga ilang araw na to eh. Kumbaga, so we've been running this trade for more than 200 days already, or 220 days mahigit na. So yun yung tingnan niyo to. So balik natin tong natin wait lang, dito natin to babagsak. Yan, yeah, bumabalik talaga siya doon. So it means tama talaga yung thesis natin for the last 3 lives, for 4 lives actually. Chinek ko kanina. This one supposedly invalidated, excitement, kita naman, dapat talaga nare-reject doon. So same thing here,
binalikan ko tong news na to. So yan. Yun yung mga tinitingnan ko. Ang weird dito, ito tingnan nyo, ang weird lang dito is when we crash, okay, sakto, medyo bitin, yun yung hindi ko ma-anticipate. Tinitingnan natin kung we were stopped out, max sellers here, hindi natin alam, hindi ko alam yun, wala akong ganun data eh. Pero, can we consider this like dumikit na o hindi? Kasi just like this once, I don't know. Yun yung isa ko pang gustong tanongin sa sarili ko eh. But, if only I have all the data to also know and i-calculate yan, maybe I will be able to really have a strong kumbaga take na pabalikin yung mga nasa Meraki na mag-trade ulit ng alts pag nag-close tayo above sa 66k, which is my altcoin season. When I say my own altcoin season doesn't mean that the whole market is also doing the same thing. It means I'm trying to be advanced in order for us to position ourselves in very important assets. So, but ito nga yung isa pang bat ko kung bakit tingin ko hindi pa rin talaga. We need to like play around inside this area ng higher. Baka pwede tayo mag 1, 2, 3 dito. Magkaroon tayo ng bull flag. Ganyan. Hanggang sa mag-November. Tapos napapalapit na. Tapos biglang sell the news, retrace, tapos biglang December, ganyan. So, they will try their best to play around this area. Bakit? Kasi, guys, we make money here eh. We make money here. So, if you're from smart money, sabihin natin, yung pera mo, meron ka insider, meron kang connection sa loob, etc. May tao ka sa NYC, hindi natin alam kung anong meron ka. Wouldn't you like to just play around with the volatility and, you know, earn money from yielding? Parang ganun. Instead of like just expecting the Bitcoin to go higher and also like longing the market if you can really make it out as sell, buy, sell, buy, sell, buy, sell. No? So, parang ganun yung konsepto nun eh. Kumbaga, pag tinatry ko siyang isipin. Pero, yun nga, kanina, okay, I did a shot call for Root. So, ibibigay ko na ng public, guys, kasi I want you guys to look at AI again. And I think Root is one of those like early assets that you can buy. I'm not sure if this is gonna be like for long term. I'm not gonna provide any of those information. Binanggit ko na to dati dito. But most of our assets na nandito ngayon sa listahan na binabantayan namin did not incur any bad parang dumps. No, so but merong mga lagging assets. Yun lang masasabi ko. Hindi ko masasabi talaga na parang no nag-dump yung lahat etc. whatever. No. So katulad nito Enkai. So there's a high probability na ngayon pa lang to mag-dump kung sakali lang si BTC natin okay hindi sumunod or makisama ng maayos na kumbaga i-manipulate ulit yung market. Which hindi ko na mahawak yun. Kung magkamali ako din, sorry. Ganun talaga. Hindi natin hawak eh. Okay, so, but, what are the chances, no? What are the chances na parang A, B, kumbaga, sige, 0, A, B, C, diba? So, ano to? Yun yung iniisip ko dito. So, is this a new cycle that we need to watch out for? Kasi na-invalidate na to dito pa lang. So, yun yung mga iniisip ko. Kasi, bakit? It's because kahit si hash rate, kumbaga bumabagsak si hash rate, more reason for us to like really change or i-invalidate yung isang pattern na talagang ina-anticipate ng lahat. Pero for now, kasi sa midterm play natin, nasusunod siya eh. Nasusunod pa siya. So, pasok pa tayo. Even though there are a lot of even though there are a lot of manipulations that is happening. Saan po pwede mag-future trade boss nang walang KYC sa US? Off topic. Yan yung problema, sir. Coinbase. Kaso mahal. Kraken. Yan lang. Dalawa.
Yun talagang mapagkakatiwalaan ko, pero hindi kasi ako nag-futures lately. Nag-shit token ako. Oo. Kaya mas maganda mag-invest sa mga assets na katulad ng ORN, yung ORN chain. Ayan pumping siya ngayon kasi pwede kayo alam ko pwede na kayo mag-derivatives or parang mag-limit buy and sell. Sila yung pinakaunang gumawa nun. Pero DEX sila, so fully decentralized, something like that. However, putting your money into DEXs is gonna be so hard because yun nga, ang isang capitulation na binabantayan natin ngayon is si CUSDC. Okay, if mag-reject hindi tayo mag-close above ng 66,300, then I think this is gonna be like a pain that we might see in the next coming weeks for October. Okay, so yun nga, wait lang, kahit i-Fibonacci ko kasi ito guys, yun lang yung isa ko sa kinakatakot. Okay, kailangan natin mag-close above 66,600. Yan pala yung kailangan nating number na talunin. Okay, so but if we close 65, I think that's enough. Okay, if we close above, yan napigilan agad tayo doon. So if we close above, kahit maglaro tayo 3 beses dito, tapos mag-close tayo dito ng high sa 71, tapos biglang mag-crash pabalik ng either 63, okay lang yun guys, bullish pa rin yun. Okay, according to Fibonacci, according to Fibonacci play. Mar Cabral, yan, big shoutout sa iyo, sir. Okay. Yun, so, kumbaga, ganun ko siya tignan especially with, how I always use my Fibonacci's. Ito yung palagi ko nakikita. So, but I want a super bullish. I want everything to step on top of 65k. Pag nag 65k yan, then hindi na natin mapapansin na, uy, may parang trend line na ulit. Then, I'm very sure, that January is gonna be the real bullish season kasi ganun din nangyari last year, diba? So, we were prepared for a slight retest, tapos boom, second week bullish, February bullish, then March super bullish, tapos April peak, tapos end of April dump. So, now, ilang minutes na ba tayo naka-live? Inuurasan yung sarili. Anyways, so katulad ng sinabi ko sa inyo guys, with the AI, so AI is gonna be something that is really big right now. Okay, yan. So also ito, and bantayan nyo tong Pika guys. Okay, last na siguro to kasi meron na tayong higher low. So if you want to really make money, yan. So long term to guys, yung Pika ko, long term ko yan, yung Picasso. Okay, then yung ina nyo gumaganti na. So kami may ina pa rin. May ina pa tayo. Ayan, so marami kami ina. So yan. Yan, so isa yan sa mga kailangan niya ba tayo? Sige, Sir Oso, kahit matagal. Sige lang, Sir Oso. Kilala niyo naman ako guys, hindi ako short-term trader. Patience tayo dito. Okay, patience ako dito mag-trade. Hindi ko kayo bibigyan ng asset na parang, uy, gusto mo fast money, halika dito. Bili ka ng bili ka ng Meraki, bibigay ka sa hindi ako ganun. Hindi ko binigayan ng ganun sa inyo guys. Okay, so but anyways, with the overall, okay, if people are really scared about AI, here's the thing. The second asset that I really think that will participate on the bull run, really bull talaga, is RWA. Okay, we need to find a way to tokenize most of those assets na talagang natutulog lang sa sa pansitan. So we need that money in crypto and in blockchain. It needs to move. Okay, or if we can find a finance, if we can find a finance na makakapang-uto nitong mga matatanda, na sabihin, hindi, okay lang, sa amin mo bigay, pero yung mga leching finance na yan, pinapasok nila sa crypto, no? So, pero makahanap sila ng talagang yield profiting talaga.
na kung saan kikita talaga yung pera na ipinasok nila sa crypto na pera ng mga matatanda na nasa sa retirement. So but like I said, the huge thing that we need to watch out for is yun nga, now that AI is right here, ito na lang yung problema natin dyan, guys. Okay, yun, thank you so much na nag-share. Anyways, katulad ng sinasabi ko, with the what I think, okay, ito na lang, hirap kasi madulas ako eh. With the AI setting in, especially Elon right now, here's what I really think about it. Yung sa inflation, okay, and yung unemployment, yan. So, there will be a lot of currency debasement na pwede mangyari. So, traditional money can be inflated away, okay, losing its value, okay, as governments print more money of it. Now, Bitcoin sa yung 21 million supply niya, tapos meron pa ring namimina, so there is a high chance for us, okay, that this people will just like ape in to cryptocurrency instead of like, traditional banks. Okay, lapag mo na yung 1 year Meraki, boss. Gusto ko nga ilapag, okay lang naman sa akin yun eh, kasi sure naman talaga ako na ang bull run natin matatapos by January 2026. Okay, ano yung data ko dyan? Next time ko na ituro sa inyo. Magduda na lang kayo palagi. Yun na lang importante naman dyan. Wala naman bago. Magduda na lang kayo palagi. Magduda na lang kayo kaysa i-research nyo rin sa sarili nyo. Hindi ko na i-market pump yung Meraki. Bahala kayo. Kung gusto nyo bilhin, tinapay lang yan sa sahig. Okay? Pagpagan nyo, malaman nyo may pera sa loob. Ganoon naman yun eh. Okay, so hindi naman magre-renew si Jules. Diba? Hindi naman tanga si Jules eh. Hindi naman tanga si P-Wins. Hindi naman tanga si J Brothers. Diba? Hindi naman tanga si Exin. Hindi naman tanga si Demelo. Bumalik pa siya sa Meraki. Diba? So, yun lang yun sa akin. Okay? Tao lang ako, guys. Okay? Ako nagpapagamit lang ako. If nagkakamali ako, nagkakamali ako. Ganun talaga eh. I need to improve. There are things that I need to improve. There's a lot of things that I need to improve. But I'm very careful to the point where I'm not careful to like defend my own capital. Okay? Madami ako pera. Sana all. Sana all. Okay. Anyways, katulad ng sinabi ko, I'm very transparent as well with the Meraki Holdings. Okay? Yun, so, ang hindi ko palang nalalagay ngayon kasi naglagay ako ng $100 of SOL sa pump fund. So, tinatry kong i-crack tong strategy ko dito. Pero anyways, papakita ko lang to sa inyo guys. Okay, just to give you an enlightenment. So, we have 2016, 2017, diba, election. So, yan, kung makikita nyo. Okay, nagtagal siya. Tagal siya. Actually, nagtagal siya ng konti. Okay, yung mga at least half a year bago talaga tayo nakakita ng traction. Now, next. Nung pagkaupo agad ni Biden, nagpampagad. Okay? Hindi dahil kay Biden, guys. Okay? Hindi rin dahil to kay Trump. Okay? It's all about the sentiment of the people. How strong that year will be. Okay? Now, umupo si Biden. Bago umupo si Biden, the year was strong. Okay, the year was strong already. Everything was like set up for the next the next term, etc. Hindi din pa rin dahil kay Biden. It's because the people sees it. So same thing with 2016, 2017. Before Trump sat, okay, hindi nakikita ng mga tao na parang, oy, okay, the whole year is like strong. But what Trump did is pinalakas niya by getting more oil, lowering the taxes, lowering the wage, lowering the tax wages, yan. Tapos yung mga bayarin,
sa kuryente. Nagawa niya lahat yun. Then also yung border control, napaka-importante niyan sa US. Okay? Kasi dyan na lang sila pwedeng maging legal na racist eh. Alam niyo yun? Legal racist sila dyan. Kumbaga, pag kanina nga sabi ko, yung taxes nyo sa amin na, sa mga illegal na pupunta, sabi sa akin ng kanu dun. Oh, sa'yo na pupunta? Yung ganun. Oo, sabi ko, pero hindi ako illegal na illegal. Sabi ko, legal ako pupunta dito. Alien na ako. Oo. Pero hindi ako illegal. So anyways, now, this is where we think about things. Okay? What are the chances na gayahin natin yung pinaka-recent or gayahin natin yung 2016? Okay, yun yung tatanungin niyo sa sarili niyo. Nagpasa kayo pera dito, everything is already at the lowest point of their assets. Diba? Pinag-uusapan natin, nandito tayo nun. Guys, nandito tayo nun. Hindi ko na iisa-isahin sa inyo guys, pero babanggitin ko pa rin sa inyo guys. Even sa Mocha, kaya ito, banggitin ko na ha. Walang nagtotalk about sa gaming. Takot na takot lahat sa gaming. Takot na takot sa building community ng gaming. Lahat kayo natatakot na naman. Ngayon, kailan kayo papasok? Pag saan na? Ganun naman palagi. Okay, so ngayon, next, yung sa cell. Ganun din sinabi ko guys. Okay, yung iba naman, ang stigma ay ganito. Sabihin natin yung sa Zoe ha. Pag-usapan natin to. Hihilamos ko lang to ng konti sa inyo para magising kayo. May nag-chat sa akin, hindi ko nang babanggitin kung sino. Bumili kami dito. Ako pa nagsabi sa kanya, bili tayo dito. Magsak dito. Bili ka 0.5, sabi ko pa nga, bili ka 0.5. Nakabili kami noon 53 cents. Tapos dito, nakabili din kami dito. Somewhere dito sa 0.8 yan. Tapos bago mag $1. Tapos, nung $1, sabi ko, pasok ka $200. Magre-replay yan, manonood yun dito. So, para malaman niya yung sinasabi ko. Tapos, nung nag-pump na, sabi niya, Sir Oso, kasi nakita ko po yung nakita ko po kasi yung ibang asset po nag-dump na. Sipin mo yun nag-iisip pa siya ng dump. Nag-iisip pa rin siya ng like, ito isipin nyo palagi, hindi kayo mananalo kahit nakabili kayo sa bottom, hindi kayo mananalo kung nandito kayo para protektahan yung kapital nyo. If you're just here to protect your earnings, just to protect your profit, then therefore you're just gonna buy random shit assets here. Okay, this is cryptocurrency. Okay, technically yes, it will rub on you, but that's not the point. Why we are doing it, why we are buying Zoe, diba? We bought Zoe before the stupid people bought in to Zoe and questioning their lives right now kung magpapump pa ba yung Zoe o hindi, diba? Ang sarap na ng bili natin dito, nandito na tayo, pinag-usapan natin to sa Meraki, ang sarap-sarap ng buhay natin ngayon. Magtatanong pa ba kayo kung magdadump, magpapump? Guys, wag nyo nang tanungin yun guys. Okay, wag niyong ulitin yung mali natin sa injective protocol. Wag niyong ulitin yung mali natin sa render, sa link, sa pendel. Wag niyong ulitin yung mga mali natin doon. Okay, pakisilip naman po Shiba Inu. Next time na yan, sir. Yan. Pero pag election medyo volatile dahil insecurity of policy. Volatile pero I would agree. That's the name of the game for cryptocurrency. If there's no volatile, then cryptocurrency is nothing. That's the point there. And this will go on for the next 10 years until BTC reaches 1 million. That's how I can see it. Or probably it will be more volatile as Bitcoin reaches 1 million. That's the beautiful chaotic art ng cryptocurrency. Ragnarok Monster World kaka-start lang ng beta season. Di ko alam yun, sir Isa sa mga Meraki to, guys. Ayan, so si Lance hindi niya binubview yung mga document ko Yan. Ba't pa binura yung message mo?
Okay, anyways, yun nga sinabi ko guys. Okay, so like even dun sa previous live ko, sinabi ko din doon na ito dito sa SOE ngayon nandito na. So I don't know why you guys like being scared. Okay, dapat doon pa lang guys na inaaral niya na kung paano ko hanapin yung bottom. Nakikita niya na sa mga non-Meraki to guys yung sa mga Meraki alam ko malalakas na yan maghanap ng bottom din. Okay, pero may mga ilan pa rin sa inyo guys na kino-question nyo yung buhay nyo na nasa top na kayo ng market, kino-question nyo kung top na ba to, kino-question nyo kung paano kung matalo, 'di ba? Pero nakabili kayo sa pinaka-bottom ng market. So guys, tatandaan nyo palagi. Okay, baliktarin nyo yung mundo, sabihin natin. 'Di ba nakabili kayo dito, tapos nag-pump dito. Kahit mag-dump yan, panalo ka pa din eh. Okay, greed mo na lang yung nagsasabi sa'yo na sana nakabenta ako dito. Panalo ka pa din. Okay, TP ka. Walang problema. Profited ka. Hindi ko sinasabing profit is profit. Ang sinasabi ko, eventually, you just have to wait for another 8 months for it to go back there. It's always like a cycle. There's always cycle. You have to be patient. If you're not patient, then you're not for cryptocurrency. Okay, bili ka shit token. Minsan nga, hindi ko na iniisip na crypto to eh. Sugal na to eh. Kahit nga yung fiancé ko kanina, pinipigilan ako. Tingin ko sugal yan. Sabi ko, hindi yan sugal kung you have like analytical kumbaga may analytical exits ka, may pinoprogram ka sa loob na inaalaw nung na makapag-TP ka. Lahat kayo decentralized doon, then therefore it's not like na bulag kang pumasok tapos sabihin mo hindi sugal to. Gets mo? Anyways, okay, so with the SIPOL as well. Okay, so kahit bigyan ko kayo resibo guys, pakita ko sa inyo sa Meraki. I've been talking about assets that are will play out as an important asset, no? Pero ito lang yung medyo babantayan natin, yung 0.114 natin. Okay, so nag-bounce siya sa 0.886 katulad ng sinabi ko, 'di ba? All assets bounce at 886. That's gonna be your generational wealth. This is your golden retrace, golden packet. Okay? Pero anything that bounces as well will be bounce off here. Then madedetermine natin kung totoong dediretso pa to. Okay, pero usually what happens is kung marunong kayo ng mga price action, ganyan talaga yan, 'di ba? So pwede pa tong bumaba para gawin yung kanyang mission, maging head and shoulder, no? Gets nyo? So nangyayari yan guys. Okay, so huwag kayong matakot. Okay, pag natakot kayo, anong kinakatakot nyo guys? Okay, matakot. Okay. Pag takot kayo guys, wala na. Matakot na lang kayo palagi. Yun lang masasabi ko guys. Kasi di kayo mananalo kung gusto nyo matakot pero gusto nyo manalo. Walang panalong, di ba? Walang nanalong takot. Tsambalero yun. Pag ganun. Kumbaga nakatulog yun nung panahon na dapat takot siya. Tapos biglang nataunan siya ng panalo. Gets yun? So, there will be like assets that are gonna be lagging. That's what the assets that you wanna target. Okay? Pero hindi ibig sabihin na pag nag-lag, wala talagang galaw kahit si Bitcoin umaangat, si Bitcoin bumababa. Wala talaga siyang reaction. Huwag nyo nang galawin yun guys. So, unlike with Merlin, okay, ito na masasabi ko sa inyo guys. Best opportunity for buying Merlin is like right now, you can buy right now. Then we have like second buys. Syempre hanapin nyo na lang kung saan yung areas na talagang sweet spot para sa inyo. Pero ako palagi ko sinasabi sa inyo guys, be lenient, get the 886. That's the very important part of this assets. Since we have like 886 already there, pwede nyong hatakin, baka hindi pa yan. So it's very important that you know Fibonacci as well, so that to add confluence for you guys or strength
sa inyo. Mas risky pag hindi ka hindi ka nagte-take ng risk. Yan. Mas risky pag hindi ka nagte-take ng risk. Okay, anong gusto nyong risk? Diba? Yung konti-konti lang, yung tinatarantado kayo sa trabaho, nasasahod kayo, tapos in the end of the year, magbabayad pa kayo ng tax. Alam niyo yan? Yun ba yung gusto nyong yun yung gusto nyong buhay? Gising kayo, trabaho na naman. 'Di ba? Yun ba yung risk na gusto nyo? Papasok kayo lagi sa trabaho tapos aalis kayo sa pamilya nyo. Wala kayong choice na di mo nakapasok. Alam niyo yun? Na tanggalin ako ng boss ko, okay lang. Hindi ko sinasabing irresponsible kind of thing. Hindi Ibig sabihin ko yung meron kayong gayong thought pero hindi nyo gagawin. Pero kung ganun man yung mangyari, tanggalin kayo ng boss nyo, walang problema. Okay lang boss. Sige, go ahead. Remove me. Wala akong problema sa'yo. Wala tayong problema. Kasi may isa akong skill set. Nagtitrade ako, boss. Pero hindi ko sasabihin yun sa inyo. Hindi ko pagyayabang yun. Humble lang. Diba? So, pero, also, you need to remind yourself also, like, to stay here. Diba? You need to stay here, guys. Hindi pa pwedeng hindi. Diba? If you don't stay here, then, you're just like fooling yourself. Kung matatakot ka dito pero hindi ka takot pumasok araw-araw, 'di ba? Busin yung oras mo, lamunin ka ng trabaho mo. Nakakatakot 'yun. Okay? So, sige, chartin natin yung Shiba Inu kasi meme season pa din no? Hindi siya nawawala Yun din yung iniisip ko. Hindi, ayun na pala. Yun na pala yung chart ko. Ito na yun. Hindi magbabago. Okay? So, everything is like setting up for a dump. No? Parang ganun yung gustong gawin. So, kunin lang natin yung previous high as a low. Or, yan. Tama to. Okay. Kasi nailaw na pula yung bilog ng life. Sir, question lang po, may easy way po bang makapag-withdraw ng 1 million funds? Easy way? Nako, walang easy way. Sa 1 million funds, sa Pilipinas ba to? Risky ako. Kasi all in ako sa crypto. Tingnan ko 2025 kapag talo, balik Saudi. Ganun talaga ang buhay. Nako, sir, wag ganun. Ang gawin mo, bumalik ka na ngayon. Magtrabaho ka. Magbanat ka na ng buto ngayon hanggat kaya mo pa. Tapos, kayurin mo yung crypto. Double time ka. Oo. Habang nagki-crypto ka, kuha kang part-time mo. Pero yung part-time mo, dapat kayang bayaran yung pinaka-investment mo, yung mga bayarin mo, renta mo, etc. Lahat. Gusto ko na nga ilipat yung BTC to Shiba. Oh, sir, bakit may lilipat? Shit token to, sir. Delikado yan. Ang daming shit token sa araw-araw tapos magsi-shit token ka. Delikado yan. Delikado yung mo, sir. Yung plano mo. BTC. Long term. Pamana mo yun sa anak mo. Hindi na yan para sa'yo. Wag. Masisira ang buhay mo. Wag. Wag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Yung Shiba lipat ko sa lipat mo sa BTC. Lipat mo yung BTC mo. Kala ko sabi mo ilipat sa BTC. Ilipat sa BTC to Shiba. Hindi sabi mo yan ilipat sa BTC to Shiba. So ibig sabihin yung BTC to Shiba. Naghalo-halo yung mo. yung mo gusto mong sabihin sa atin. Anyways, guys, okay, here's what I can say. The next dump, okay, I will reveal it to you, okay? Ito na. Let's wrap it up. Okay, kasi, I like reading your comments. Mali ako, sir. Mali ka talaga pag binenta mo yan, papuntang Shiba, sasakalin kita. Wag ganun. Okay, so, delete natin to. Last pa yan Okay, so eto let's be holistic sa nangyayari.
Okay? Tanggap na ata ni Kamala Harris na bobo siya eh. Yun yung point ko dito eh. Okay? So, ibig sabihin, sisirain na nila yan, magpiprint na sila ng pera. Yes po sir, sa Pilipinas, pinaghahandaan ko lang po yung exit sa bullrun. 1M. So, ito lang ang masasabi ko. Sige, pag-usapan natin yung 1M mo. Pag gusto mo yung 1M, wag mong ilalabas ng lahat. Okay? At wag mo rin ipapaalam kahit kanino. Unti-unti lang, ilagay mo sa USDT or USDC or i-fiat mo na siya pero nasa SEX. Nagigets nyo? Nasa SEX siya. Kumbaga naka-fiat siya, ready to be withdrawn to bank. Pero ang hindi ko sure, ito lang yung problema, ang hindi ko sure kung saan SEX ka mag-ano dyan. Okay, so yun yung sinasabi ko, wag mong lalahatin. Okay, hindi ko sinasabing financial advice to at gagawin mo to kasi sa kalokohan mo. Okay, sabihin natin yung paper trade mo, ilabas mo, huwag mo labas lahat. Okay, baliw ka pag nilabas mo yun, gusto mo maamla. Tapos ayaw mo magbayad, makulong ka talaga. Bayad ka talaga dyan. Send mo sa akin yung iba para di ka mahirap. Oo nga, magandang plano yan. Oo, send mo sa send mo kung kanino man. Yes, sir. Yeah. So, kidding aside, okay, magbayad ka na ng tax kung gusto mo ilabas lahat. Walang problema dyan. Okay. Pero, hintayin mo yung warning. Yan na lang yun eh. Masira ulo itong nagko-comment. Oh. Mga tiga Meraki pa yung nagko-comment na ikalat mo, i-send mo. Guys, naghihirap talaga kami dito. Nang i-scam lang kami. Wala talagang Meraki, guys. Joke lang. Anyways, sir, pwede mong gawin dummy account. Yung dummy account yung account ko. Anyways, so sa akin guys, ito real talk. Sabihin ko sa inyo, unti-untiin nyo lang, gawin nyo parang sahod. Okay? Or kung gusto mo talaga, magbayad ka na lang. Huwag ka nang gumawa ng kalokohan. Kasi mas magiging malaki problema mo kung gusto mo ng ganyan eh. Okay, pero ito masasabi ko guys, kung may business ka, mas maganda si business mo mag-withdraw noon. Okay, kay business mo ipaano yung pera. Okay, so para siya maging income. Okay, now, asset held by business yung ewan ko lang sa Pilipinas kasi kung ganun, okay. Pero, how I understand it, recently do sa mga narinigan ko ng ganyan, ginagawa nila sa business nila, nilalagay nila sa business yon as income for business, kasi mas ma-mitigate mo yung pwedeng maging payment mo for kaysa do sa personal tax na nasa iyo siya parang ganon. Lalo na kung may mga trabahador ka doon na sabihin natin, pwede mo kasing gawing trabahador yung, dito sa US gano'n na, ewan ko lang dyan. Pwede mong gawing ilista na nagtatrabaho sa iyo yung underage mong anak para hindi siya natatax, pero pumapasok yung pera, sinasahura mo siya, diba? Pero pumapasok sa trust. Nagigets nyo? Yan yung power ng trust, kumbaga. Wag na kayo magtayo ng foundation. Complex yan. Maniwala kayo sa akin. Kala nyo lang madaling pakinggan, madaling sabihin talaga yung foundation. Okay. Yung pinaka-complex pa talagang pakinggan, yun yung pinaka-madaling gawin. Kasi, upfront sinabi sa'yo. Ito sa foundation, mahirap yan. Nako, sinasabi ko sa inyo. Mahirap yan. Hindi yan ganyang kadali na, tayo foundation, tapos mahirap yan. Kaya ang ginagawa ng iba ganito, i-donate nila ng hindi cash yung asset. Ang ginagawa nila, bibili sila ng isa pang asset na gano'n ng value at hindi magdi-depreciate, or pwede nila i-declare as depreciated asset na ibinili nila ng ganong value. Tapos, yung business ang bumili ng painting, sabihin natin painting or NFT, tapos, ibibigay nila doon sa foundation. I-donate nila yung NFT sa foundation. Ngayon, si foundation siya ang magbebenta.
Kung ako sa inyo guys, magbayad na lang kayo tax kaysa magta-tax evade kayo. Hindi kalabisan na matapyasan, pero wag kayo yung lalapit kayo sa taksan nyo ako. Hindi ganun. Hayaan nyo sila magpadala sa inyo ng Kasi hindi naman ganun kaseryoso yung katulad dito. Dito, pag nahuli ka, tapyas ka. Diyan, hindi. Pag nahuli ka, tatanungin ka saan galing. Dito, hindi. Bakit kami ganyan? Magbayad ka na. Ganon. Diyan, ang alam ko is please mag-submit po kayo ng ganito, etc. Saan nyo po nakuha? Bakit po kayo may ganyang pera? Etc. 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 Para po sa safety ng buong blah 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 blah, since you're using the tender of the Philippines, which is PHP. So something like that. Alam ko ganun eh. Okay, so with that said, okay, tulad ng sinabi ko guys, hanggat nag-hold tong level na to, very important to. Yan. Ito na ang babantayan natin guys. Or else bearish. Okay, yan lang. Yan, so wag to masisira tong level na to. Yan lang ang babantayan natin. Wag to masisira tong level na to. Pero ang alam kong potential na pwedeng mangyari is magkaroon tayo ng ganyan nga. Yan, tapos isa pang 1, 2, 3 dito. Yan, ganyan siya. Yan, ganyan. Yan. Okay. Supposedly, ganyan. Yan, ganyan. Yan yung gusto ko. Pero mamaya sa Meraki may sasubmit ako sa inyong document. Pinaikli ko na yung document ng BlackRock. So, yan. Test nilagyan ko siya ng sarili kong sentiment kasi medyo parang puro kasunungalingan yung pinagsasabi nila doon. Anyways. Sir, kamusta kaya si XRP ka? Nako, kung hinold mo yung XRP noong 2020 tapos ngayon hawak mo pa rin, wala. Hindi ka nag-profit. Stable. Nawala kayo sa akin, 1K pa din yung XRP nyo. May ma-share ka, TY. Yun lang yung ma-share ko actually. So hanggat hindi CBDC yung narrative, okay, or banking into digital space and willing na sila i-reveal lahat ng transaction nila. Kasi naniniwala tayo na ang bank are like number 1 participators ng war, etc. Kaya nga nakapitulate yan sila ngayon wala na, out of business na yung most banks ni Rothschild, no? Pansinin niyo yan guys. Ngayon ang bantayan niyo si Soros. Yan ang bantayan niyo. Literal na stable coin yung XRP. Yan, big shoutouts kay Waychuk TV. So tama. Hindi naman sinasabing talagang wala ng pag-asa si XRP. Walang pag-asa yung yung makapag-build ng trust ang bangko for now. Okay, but unless US dollar decides to like peg USDC to XRP, XRP to XRPL, and therefore creating a robust system where everything will be like still privatized but also still on chain at the same time. Yun yung mga hinahabol natin for that kind of purpose, why we need CBDC, why we need we need that kind of stupidity in blockchain na kung saan anonymous, fully anonymous, but also still can be tracked, but also giving the whole governance and the power to trace assets only to those government officials who are nakaatas dyan. So yan yung feds, yan yung mga IRS, etc. Do you want that kind of government? No one does. So that's why like they're still like just holding to their XRP or their XRPs nila is because XRP was not like that before. They were just like there to transact and give you like Western Union, MoneyGram, 'di ba? Ang ganda kasi nung dati. Gusto ni XRP. Pero ngayon they're like partnering with governments. Secret kabalas, no? So, yun nga, treasury ng US ngayon. Treasury ng US ngayon, basta yun, alam ko siya, rin siya ng XRP, parang advisor, parang ganun, finance, kinemer, basta ganun. Anyways, so,
dun sa document na sasabihin ko sa inyo sa Meraki guys, pag-uusapan natin dun yung what makes Bitcoin different from traditional money. Binabalik ko kayo dun sa reason bakit bullish yung Bitcoin, huwag kayong mawawala ng pag-asa. Why does BlackRock mention the Bitcoin supply cap could change, yan. Tapos pag-usapan din natin doon yung Bitcoin yung performance ni Bitcoin historically, then also yung kay Mt. Gox, then also pag-usapan natin yung risk. What risk does Bitcoin protect against? Yan. So that you can have a clear understanding what you're buying and what you're holding. Donate pa nga kay Kamales eh. Yun, so isa pa yun. Why is national debt also driving Bitcoin adoption? Yan. Pag-usapan natin yan. Yung ADA boss, stable din o may